Hello po, good evening sa inyo po lahat po. Ito po yung second na video ko for second opinion ko na. Ngayon, nag-decide ako na mag-second opinion sa public hospital kasi sa private hospital, napakamahal po. Hindi kakayanin po yung budget natin sa biopsy. Kaya nag-decide ako sa PGH Hospital kasi marami naman nag-advise sa akin mag-PGH daw ako. Yung ginawa ko nung araw na yon, nag-search ako sa Google. Nung nakuha ko na yung number ng PGH, tumawag ako. Nung pagkatawag ko, may sumagot na operator. Then, sinabi ko kung saan pwede magpa-check up ng breast. Transfer niya ako sa BCC. Then, mayroon sumagot si Ma'am Rochelle na nurse. And sabi niya sa akin, pagpapacheck up ka sa February 6 po ang schedule mo. Advice mo na lang sa guard na walk-in ka. Tapos naka-schedule ka na. Yun ang sabi niya sa akin. Kasi wala naman daw yung appointment sa kanila. Mostly walk-in naman pagbago. Sabi ko, sige po ma'am, thank you po. Kaya nung araw na yun, pagkatapos ko tumawag, nagpaalam ako sa boss ko na if ever pwede mag-change shift ng February 6, pumayag naman siya. Then, kinausap ko rin if ever pwede ako magpahatid lang kasi madaling araw yun dahil marami nagsasabi sa akin, kailangan maaga ka para makaabot ka dun sa pila kasi may cut-off na nga daw, sabi nila. Then, yung February 6 na yun, na-advise ko sa driver, hatid niya lang ako sa PGH. 4:30, umalis kami sa dorm, sa office. Then, hinatid niya ako. Dumating kami sa PGH mga 5:15. Then, sabi ko sa kanya, pwede ka na bumalik sa, sa office. Sabi ko, salamat. Yung ginawa ko, pagdating ko doon, nag-inquire agad ako sa mga guard kung saan ang pwede mag-parking para hindi ko na maabala rin yung driver. Tapos, sabi naman sa akin ng guard, marami pong space po ng parking. Kaya lang, kailangan agahan mo kasi maraming tao nagpa-park. Sabi ko, salamat po. At least, may idea na rin ako if ever magdala ako ng sasakyan, makakapag-park ako. Then, tinanong ko kung saan yung BCC center. Sabi naman ng guard sa akin, punta daw ako doon sa may tapat doon ng Supreme Court sa Paura. Di pumunta na ako doon. Pagdating ko doon, ayun nga, maraming ang tao, nakaupo. Ginawa ko, naghanap ako ng upuan. Pag upo ko doon, may isang nanay nagsabi sa akin na, ano ipapacheck up mo? Sabi ko, ma'am, ipapacheck up po ako ng breast. Sabi niya, bago lang, hindi ko pa kasi Pero sabi naman ng nurse sa akin, naka-schedule na ako. Wala naman yun. Walang appointment. Pero pag tinawag na daw yung check-up daw ng BCC, pumila daw ako doon kasi kailangan daw mag-apply ako ng blue card. Bibigyan daw ako ng form. Yun daw. Kasi yung blue card, yun yung tinatawag nila na parang card mo yun sa PGH na monitor doon kung kailan ang check-up mo. Sabi ko, salamat po, Nay. Kasi si nanay, nagkikemo siya. Pangatlo niyang kemo yun. At least, sabi ko, thank you po, Nay. Then, after nung tinawag na yung BCC, pumila na ako. Tapos sinabi ko sa guard na mayroon ako schedule. Tapos ang sinabi niya sa akin, ito yung form. Pilapan mo, punta ka sa OPD, apply mo, tapos magdano ka ng valid ID para ma-check doon yung sa name mo sa system. Para i-code kasi nila yun eh. Di pumunta na ako. Pagdating ko doon, pumila, hindi naman mahabang pila, konti lang eh. Binigay ko yung ID ko, tapos napilapan ko naman kasi yung form. Mga siguro 15 minutes, binigay sa akin yung blue card. Then, pumunta na ako sa guard. Sabi ko sa guard, andito na po yung blue card. Umakyat na daw ako sa second floor. Pumunta ako sa second floor. Tapos, hinanap ko yung BCC. May makalaki naman nakaratula doon na breast care center nakalagay doon. Pumasok ako.
Di ko pa kasi kilala si Ma'am Rochelle. Tapos, ma'am, ako po yung nagtumawag na schedule ko ngayon. Ano apelido? Sabi ko po. Chinek niya. Ay, sige po. Akin na yung blue card mo. Tatawagin na lang kita. Sabi. Di naganap ako ng upuan. Habang naganap ako ng upuan, mayroon akong kasikahan doon na, yun nga, ano daw dito sa PJH daw. Sabi nila, once na na-check up ka na, tuloy-tuloy na daw yun. Wala daw yun, magiging problema. Sabi ko, ay, salamat naman kung ganun. Sabi ko, may bayad bang check-up? Sabi ko, ay, walang bayad. Okay. Kasi nagtatanong din na, siyempre, bago pa lang ako. Siguro tinawag ako ni Ma'am Rochelle mga 10:30. Pumasok na ako dun sa BCC, then pila kami, pila, ikot-ikot. Sige, palipat. Nakarating ako dun kay Doc Puntanar. Tapos, binigay ko yung blue card, then sabi niya sa akin, asan yung mga laboratory mo? Pinabigay ko lahat. Laboratory ko, yung ultrasound, mammogram, CT scan, tsaka CBC, then liver ultrasound. Sabi niya. Tapos tinanong ko, Dok, pwede po magtanong, operahan po ba ako? Sabi niya, hindi. Ano po nga? Sabi niya, chemo. Chemo. Pero hindi pa niya sinabi kung ilang session. Pero sabi niya sa akin, schedule kita ng biopsy. Sabi ko, kailan po, Dok? Nilagay niya doon, sinulat niya sa blue card, February 20. Sabi ko, okay po. Wala naman siya sinabi kung magdadala ng mga aparato. Wala naman. Tapos, sige po, Dok. Sabi ko, Dok, magkano po yung biopsy? Tapos sabi niya, nasa 345 lang. Ay, thank you po, Dok. Sige po. Di yung ginawa ko, pasalamat ako, umuwi na ako. Sakay na ako ng bus, pabalik sa dorm. Pagdating ko doon, ipahinga lang, kinabukasan, nagpaalam ako, Sir, mayroon akong biopsy sa February 20. Sabi niya, sige, no problem. Wala namang problema kasi sa boss ko dahil every time na nagpapaalam ako sa kanya, kailangan magsabi ka lang ng totoo para at least hindi sila mabubulaga ba. Ayaw nila ng ganon. Kasi ang trabaho ko as translator, kasi flexible. Minsan, magiging ka rin sa trabaho mo. Kung may problema yun sa client namin ng mga Pilipino, ikaw yung parang translator doon. Parang employee relation ako. Yun ang ginagawa ko. Kasi minsan, pag hindi gaano sila yung sa communication, number 1, kasi syempre Chinese, tapos Filipino. Mayroon din sila translator, kaya lang, the way yung syempre, pag malalim na yung usapan, yun, kailangan nila yung ako napag-aralan ko naman yun lahat. Tapos syempre hindi naman tayo perfect. Minsan ginagawa ko rin para at least maging masanay rin ako. Nanonood ako ng mga telenovela kasi para at least mahasa ka. Kasi hindi naman one click lang yun. Akala mo kahit mag-aral ka, kailangan mo pa rin yan hasain yung pagiging Mandarin. Yung trabaho ko kasi doon, under ko ng boss ko, lahat. Minsan, check ako ng payroll. After mag-check ng payroll, then, utusan sa labas. Basta, tatawag natin, flexible ang work. Walang steady na trabaho. Kasi, ang work ko kasi, doon ako sa mga gate pass, tsaka yung new employee ng mga client namin. Kasi, kami yung admin. Sila na yung nagre-renta sa amin ng office. Sila yung nagre-renta ng mga dormitory. Yun yung namin. Ang trabaho namin is yung kung ano need ng kliyente namin na anong gusto nila ilalabas nila na gamit, inform nila sa amin para at least alam namin kung ano nilalabas nilang gamit, yung nila gamit, hindi yung gamit ng admin. Kaya double check namin lagi. Yan ang trabaho ko doon. Kaya nung pag napapaalam ka sa boss ko, okay naman siya, wala siyang sa akin dahil pag may utos naman siya, ginagawa ko naman. Oo. Nung February 20,
dapat yung ano ko, yung biopsy ko, ang ginawa ko kasi kailangan kasama ko kapatid ko dahil syempre parang semi-operation yun. Di umuwi ako nung February 19 sa bahay namin. Pag out ko ng 6, umuwi ako. Tapos sinabi ko sa kapatid ko, maaga tayo kasi sabi ni kuya, kailangan daw maaga doon para makapag-park tayo. Kaya alas 3 ng madaling araw, gumising kami, naggayak, then bumiyahe kami alas 4 madaling araw papuntang PGH. Nakarating kami sa PGH siguro alas 5 ng madaling araw, 5 AM. Then pagdating namin doon, tama nga yung sinabi ng guard, nakakaayos ka ng park, nakakaayos ka. Then na-park na namin, ginawa namin ng kapatid ko, punta kami ng Mercury, bumili muna kami ng tubig. Tapos yung pagkain niya na yung mani na para may kutkutin man lang. Then pagbalik namin, bumili ako ng linagang saba. Kasi hindi ko rin alam kung ano oras ako mababiopsy. Pagdating namin doon, tama-tama alas 7, nagtawag ng BCC ng chemo. Pagkatapos tumawag ng chemo, tinawag na yung biopsy. Umakyat na kami na kapatid ko. Pag-akyat, naghanap kami ng upuan. Doon kami sa may bandang na upuan sa pharmacy banda. Opo. Siguro tinawag na ako mga alas 11 pasado na. Oo, siyempre ang dami daw binabiopsy ng araw na yun. At tinawag na ako. Pero sabi nila, hindi daw masakit. Di sabi ko, bahala na kung ano man. Di pagkatawag sa akin, tinawag ako, pinapasok na ako dun sa maliit na room. Tapos sabi sa akin ni Doc Puntanar, hubad na daw ako, pati brabe, nubad ko na. Tiga. Tapos muntik ko na hawakan yung breast ko. Parang siyempre, ko kung ano ilalagay. Sabi niya, huwag mo hawakan. Hindi ko hinawakan. Kasi may nilagay nga siya. Maya-maya, saglit lang in-injection niya pala. Anesthesia na. Tapos, huwag ka magugulat. After nun, yun, parang stapler. Tak. 10 yata ang kuha. Tapos, sa left ko, kumuha rin siya ng 6. Yan. Then, after nun, inisprayan niya ng alcohol, lininis niya hanggang sa likod kasi may dugo nga yun. Patas niya linis, yun, nilagyan niya. Parang kapal nga kasi yung pagkakalagay ng gasan, dami. Then, binigyan niya ako ng pang 2 days na pain reliever kasi sabi niya baka daw kumirot. Yan, sabi ko, thank you po. Di kaya, yun. Di pagkatapos umuwi, ako pa nag-drive nun. Ako pa yung nag-drive nun, pa uwi. Sabi nga ng kapatid, kaya mo? Kaya ko, wala namang problema. Basta dahan-dahan lang. Then, dumaan kami ng MOA, tapos akit ako dito sa Skyway. Then, pauwi namin. Pagdating sa bahay, hindi ko pa naman nararamdaman na kumikirot siya. Wala. De, sabi ko sa kanya, sige, mamaya-maya, bili tayo ng gamot. Yan. May inutusan ako bumili ng gamot kasi may reseta naman. After nun, kumain ako ng dinner, ininom ko. Wala naman ako naramdaman. Parang wala lang siya. Medyo lang ako dahil makapal yung gasa. Bali, pagbalik ko sa office, doon ako naligo kasi, hindi ako naligo. Doon kasi ako nagpalit ng damit sa office. Bali, binasa ko lang yung buhok ko, tapos hot bath lang ako, yung kalahati lang. Yun lang ang binasa ko, tapos parang bimpo-bimpo lang. After 2 days, saka ko siya tinanggal, unti-unti dinandahan ko. Mayroon natira na parang dumikit yung yung natanggalan ng tissue, pero parang pimples lang siya, hindi naman dumugo. Hinayaan ko lang siya. Then mga ilang araw nawala naman, okay lang. Kasi babalik ako ng March 6 after 2 weeks daw balik. Hindi, bumalik ako ng March 6, ako na lang mag-isa kasi kukuha lang naman ako ng resulta, hindi ko na sinama kapatid ko.
Doon ako na dahil sabi nga ng result, invasive carcinoma siya sa right. Pero yung left ko, benign siya. Wala pala siya. Dito lang sa right. Kaya sinabihan ako ng doktor, nung kumuha ko nung biopsy, kailangan magpa-laboratory daw ako ng 2D echo tsaka bone scan. Ginawa ko, pagkatapos ko ng check-up, umuwi ako, tapos tinawagan ko kapatid ko kasi kailangan daw ng bone scan. Kasi yun yung nganin ko. Nagkambas ako. Tapos, nakita ko sa 2D echo dito sa may Las Piñas Medical Center. Mura lang siya. Kasi mayroon naman akong Eticard na card galing sa agency mo namin. Pero maliit lang yung laman niya, hindi naman kalakihan. Kaya lang dun ako naghanap sa iba naman kasi wala silang bone scan. Ang napili ko is Asian Hospital kasi malapit lang, dahil sabi nila wag daw lumapit daw sa buntis tsaka bata daw kasi malakas ang radiation. Nung araw na nagpano ko nung March ng 2D echo, after ko magpa 2D echo, sabi sa akin ng nurse, after 2 hours daw makukuha yung result. Then, nagantay ako ng 2 hours. Maya-maya, nakita ko yung yung result. Nakalagay naman parang normal yung ko, pulmonary, lahat na parang sabi ko, maganda yata ito. Tapos nag-search din ako sa Google kung ano meaning. Pero kailangan ipabasa ko pa rin sa doktor. Then napili ko March 16 ang schedule ko sa Asian. Doon ako nagpa-bone scan. After ko magpa-bone scan, kasi inabot ako doon 8 hanggang alas 12 pasado. Kasi yung tawag dito? 3 hours pagkatapos in-injection ka ng bone scan na gamot. Then, after 3 hours na kumalat, yung niya, ilalagay ka dun sa machine, 1.5 hour. Yan sabi. Yung ginawa ko, nagbayad ako. Ang binayaran ko na lang nasa 9,100 yata yon. Kaalala ko. Kasi pag may PWD ka, mayroon discount na 20%. Then, nung araw ng March 16, pumunta na ako doon, maaga. After ko na doon, pinabili muna ako ng pagkain ng nurse. Kasi sabi ng nurse, kailangan pagkatapos mo ma-injection, hindi ka pwede lumabas. Sabi ko, sige po, ma'am. Bumili ako pagkain. After bumili pagkain, bumalik na ako. Pagbalik ko, yun, doon na ako in-injectionan. Tapos 3 hours nga talaga bago ako isinalang dun sa machine. Ang tagal, 1.5 hour. Rin. Then after nun, ako bone scan, umuwi na ako sa dorm, nagpahinga. Kasi wag daw palakad-lakad. Baka hindi ko alam, may buntis o ko ng radiation. Pero sinabi sa akin ng nurse, kailangan uminom daw ako lagi ng water, mga 1 liter daw, kasi para mai-flush daw yung yung gamot nung bone scan. Yan na. Then after nun, siguro yung bone scan medyo matagal ang result na, abutin ng 3 araw. Kaya inantay ko yun bago ako magbalik sa bumalik sa PGH. Then after ko makuha, balik ako ng March 23. Pagbalik ko doon, dala ko yung bone scan. Nakita naman nila yung heart ko, 2D echo, tsaka yung bone scan, mostly normal, hindi kumalat. Nandun lang talaga siya. Kaya nagsuggest na yung doktor, March 25 yung chemo ko. Sabi ko, sige po doc, kailangan maaga ka ha, nandito ka na maaga. Kasi 7 nagtatawag daw yung
sige po, Doc, thank you. Di, bumalik na ako. Pagbalik ko, sinabi ko sa boss ko, mag-start na daw ako ng monthly na chemo. Okay. Tapos sinabi ko na agad sa kanila, inunahan ko na mawawalan daw ako ng hair. Sabi niya, bakit? Dahil daw sa gamot. Yun ang ano. Sige po. Sa susunod po, ay ikukwento ko na po ulit po yung pag-start ko po ng chemo. Thank you po sa pag-watch po. Sana nasiyahan kayo. Ito po ay totoong buhay ko. Sa buhay ko na lumalaban ako ng cancer. Thank you po. Sana mag-subscribe kayo sa akin channel. Maraming salamat sa tulong nyo. Bye-bye. Good night.